Alright guys, once again, this is Motolex. Kasama ko siyempre yung bago kong motor, Yamaha PG1. Okay? So right now, I'm here at summit ng Mount Parawagan. Okay, so pahinga lang konti. So ito yung first ride ko with PG1. And siyempre, reason bakit siya pinili ko. Dahil kailangan ko ngang makakit mga ganitong klaseng location. Mapuntahan ko yung mga lugar na magaganda pasyalan dito sa Pilipinas. Kasi kung ano yung kaya. Ngayon, sa ngayon, wala pa siyang code name, pangalan. Sa ngayon, wala pa siyang pangalan. So, pinag-iisipan ko pa. Kung may suggest kayo, masuggest, mga bossing. So, yun, bago ko nga pala kinuha yan si PG1. Actually, totoo yung sinasabing love at first sight, no? So, before yan, may mga kinonsider ako, mga affordable, yung mga mas mababa yung price compare sa kanya. So merong isang unit na halos kamukha niya, pero kagandahan nun, no? Talagang loaded siya. Konti na lang yung kailangan mong i-upgrade. Nangyari naman nun, yung dealer na pinuntahan ko na malapit sa amin, wala silang available stock. So kung meron sila nun, baka yun na yung kinuha ko. Kaya yun ang ending. Siyempre check ako ng mga pang off-road, iba medyo mahal, hindi kaya ni Motolex, siyempre yung kaya lang. Then yun nga, before yan, siyempre nagche-check din ako ng mga reviews about PG1. So, sabi nga nila, underpower, 115. So, I don't know. So, sila yung nakakaalam noon. Baka expert sila pagdating sa ganung larangan. And, yun, during that time na kumuha ko niyan, nag-check muna ako sa iba't ibang mga dealer. Then, pagpasok ko nga rito, medyo, ewan ko ba, eye-catchy. Kasi nung unang labas nito, so wala pa akong plan kumuha ng motor. Nagustuhan ko na siya, sabi ko, so, pag magkaroon ako ng budget at kaya ko na, actually wala pa akong budget, kakayanin. So PG1 yung consider ko. Pero lumipas yung mga araw, nag-isip ako ng mga mas yung sabi natin, practical. So may mura, may mas mahal ng konti. Pero yun nga, ang ending, kay PG1 pa rin yung bagsak ko. So 115cc, so hindi naman ako mabilis magpatakbo, tsaka tapos na tayo dyan, no? So sa stage na to, ang gusto ko lang mag-enjoy, paggala, bumiyahe. Hindi kailangan ng sobrang bilis. Alam naman natin, pag sobrang bilis, prone yan, no? Sa accident. So veterans na tayo, hanggat maaari safe driving lang tayo. So mas maganda yung may limit. So 115cc, so hindi ko pa alam yung max speed niya dahil hindi ko pa siya na-try, dahil nga first day ko pa lang siyang ginamit and nasa period pa tayo ng break-in. I don't know kung tama ba yung term, bine-break-in pa. So FI siya eh. So PG1, Yamaha PG1, fuel injected, and yun. So next stop, siguro around, magbabiyahe ako around Montalban lang muna, no? Kasi kakukuha ko nga lang, wala pang rehistro, wala pang plaka, so hindi ko pa pwedeng dalhin sa iba't ibang lugar. So limited pa lang ako, dito pa lang. Pero for sure, next day, biyahe lang, pag day off, kagaya today, no? So day off ko lang today, and kailangan ko lang ma-experience kung ano nga ba yung magiging riding experience ko ay PG1. Ako ba'y magiging masaya, ako ba'y lulungkot. Pero yun nga, sabi ko lang, ngayon, andito ako sa summit ng Mount Parawagan, which is hindi ko ito na aakyat before. Nung alam niyo na, yung gamit ko before is TBS Enter 125, which is goods naman siya, no? Wala akong problema doon. Maraming memories din na binigay sa akin na magaganda ang Enter 125, kung saan nakarating ako ng iba't ibang parte ng Pilipinas dito sa norte. Siyempre, yung taon ako ng Visayas and Mindanao. Pero masabi ko lang, Enter 125, as of now, gamit ko pa rin naman siya. Nasa bahay pa rin naman siya. So, gusto ko lang talagang maiba yung mga activities na gagawin ko sa pagmamotor. Kaya, PG1, pwedeng pang off-road, pwedeng pang city driving. So, depende na yan sa inyo kung paano nyo i-appreciate. Ang importante dyan, ingatan nyo lang yung inyong motor, alagaan, maintenance, and yun, ingat palagi sa biyahe. And after ng Montalban, hindi ko alam
ano yung next plan, kung saan ako pupunta. So yun, bigyan ko kayo ng konting basic information kay PG1. So si PG1 ay yun nga 115cc para sa mga ano yan, yung mabilisang tanong na gusto mong malaman about PG1. So kung bibili mo siya ng cash ngayon, around 82,000 cash, pero kung hulugan plus mga 87, parang ganon. Siyempre wala na akong pang cash hulugan. Okay, salamat sa aking magandang anak, Dana Alexa. Okay, so yun, pagdating sa hindi ako expert sa mga specs, pero yung basic information, 115cc, and front brake niya, disc brake, sa likod drum brake, may 4 na cambio niya, 4 yung transmission niya, 4. So yun, naman, simple lang, basic lang. Ano ba? Ikimoto, please help me. So shoutout Ikimoto, idol ko yan. So yun, basic information. Nakita nyo naman yung kanyang gulong. So solid yan guys, napakaangas, pang off-road, pwede rin pang city driving, dual sport na yan. Ayan yung ilaw niya. Okay, 115cc. Siyempre cambio niya 4 yan, 1, 2, 3, 4, then neutral. Sa harap, disc brake, sa likod drum brake. Okay, at syempre pagdating naman sa riding experience mga bossing, so yun, masabi ko komportable, malambot yung upuan, and tawag nyo dyan, odometer. So analog lang siya, so hindi siya digital, no? So yun, simple, pero masasabi ko, lalo na ngayong first ride ko, sulit siya, sulit. So yun muna ako tuloy. Shoutout in GSF, day off ko po ngayon. Ay, so ito pala ay Agimat, pineapple juice. Bakit? Alam niyo na, mainit, batang-bata pa, madalas mahilo, kaya may bakang tayong pineapple juice. Shoutout Del Monte pineapple juice. So yun, pagdating sa riding experience, syempre post ko yung pag-akit ko rito, experience ko. Then ano ba, pagdating naman sa fuel capacity niya, so sabi sa kasa 5 liters, so parang gano'n, no? or less 5 liters siya. Before ako umalis ng kasa, kinargan siya ng 1 litro. So hindi ko na sure kung sakto yun o sobra, pero sabi niya 1 litro. Tapos kanina 4.2 sa gasoline station, kaya siguro around 5 liters, 5 point something liters yung isang full tank niya. Hindi ko pa naman masabi sa inyo kung matipid siya. So FA naman yung kanyang makina. Riding experience, sulit. Braking system, panalo naman. Ang problema rito, upgrade. So marami tayong pwedeng i-upgrade dito na wala akong pang-upgrade for now. So siyempre plano natin lagyan ng, para mas pumogi, crash guard. Then carrier dito sa harap, at may nakita ko dyan, may carrier yan sa harap, saka dito sa harap ng upuan. And siyempre talaga yung kulang dyan, so kailangan dito top box, siyempre bracket saka top box, kasi ito nga yung bago kong pineapple juice, dito ko lang nilagay sa likod. So kailangan mo yan, pagdating ko sa upuan, wala rin naman halos may ilalagay na, so gasolina lang. Dito kailangan ng top box para sa wala ng helmet, gamit, anything, kailangan natin yun. So yan, muffler, may nakita ko may mga nag-upgrade yung mapipera, siyempre wala pa ako. So maraming kailangan upgrade. MDL kailangan, plan ko rin niya magkabit. At siyempre yung napaka-importante, lalo na sa isang rider, charging port, wala siya. Kailangan. So gastos is coming, pero kung ano lang kaya, kung ano lang meron, bahala na si Batman, pero ang importante dyan, alright, so yan, see you on my next vlog, my next ride with PG1. Shoutout sa inyo. Thank you mga bossing, salamat. Dapat nakapalo, follow na.
like and share na rin. And see you soon, boss.